Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Isang senior citizen mula Bicol Region ang isa sa mga pinakabagong magnegosyo today grantee. Ang kanyang napiling hanapbuhay ang pagbibenta ng pinangat na isa sa mga pinakakilalang pagkain sa Bicol Region. Si Jera Gomez sa report. Panibagong mga micro, small and medium enterprises mula sa Bicol Region ang naalalayan ng Magnegosyo Taday program ng OVP. Isa na rito ang senior citizen na si Lola Erma na 4 na taon nang naging hanap buhay ang paggawa at pagbebenta ng pinangat. Isa sa mga pinakakilalang delicacy sa Bicol Region. Gawa ito sa iba't ibang sahog tulad ng hipon, karne, o di kaya'y isda na binalot sa dahon ng gabi. Nasa 8 oras naman ang tagal ng pagluluto nito. Yung gabi, yung bagong bagong pitas, ino-order yan kasi may mga tanim na pwede ka doon umorder. Tapos dapat yung maliit siya, ihiwain mo ng mga maliliit. Tapos ibabalot na siya, kinikilo para pare-parehas ang yung timbang. May nakalagay na kasi yan, simpre na gata yung sa ilalim. Tapos may mga ingredients na siya diyan sa ilalim. Yung ang karamihan na gusto nila, yung yung isda na tinapa, yung pinatuyo muna, yung hinihiwa yun na maliliit, tapos linalagyan ng yung mga ricado na kasama dyan. Pinag-blender siya, tali na siya, lulutuin na siya. Mayroon naman siyang gata sa ibabaw. Kasi yun ang, pag nagkulo siya, yun ang makakapagluto sa kanila. Nagbebenta din si Lola Erma ng frozen pinangat. Pag frozen, 65. Pero kapag Pag press, 55. 100, tapos plus may kasama pa kasi itong inulukan. Yung inulukan, yung may palaman sa ilalim na young coconut with crab flavor. Pero sa karamihan, ito ang mabenta. Yun, mayroon din bumibili, pero ito na talaga ang bestseller. Ang karamihan, ang pagluto namin sa isang linggo, 2 bisis. Patok din ang ibang Bicol delicacies na gawa ng Lola tulad ng bayukbok at bibingka na mabibili sa halagang 65 pesos lamang. Huhulas muna ng bigas na malagkit, yung parang lulutuin mo siya, tapos ipapagiling siya para magi siyang powder. Tapos, yun naman, kailangan doon, gata. Tapos yung young coconut, may saka asukal, ihalo mo siya, pakuluin. Mataas din ang demand sa mga produktong gawa ni Lola tuwing Holy Week, kada Nobyembre at Disyembre. Di rin basta-basta si Lola Erma, dahil ang kanyang mga produkto ay nakarating na sa ibang bansa. May nagdala nito sa Singapore, tapos sa California. Tinatanaw naman ni Lola Erma bilang instrumento sa paglago pa ng kanyang sinimulang negosyo, ang Magnegosyo Taday program ng OVP. Siyempre, reaction, thank you Lord. Kasi siyempre, siyempre masaya ka, kasi madadagdagan yung puhunan mo. Yung mga materialis niya, yung nyug, yung kasi ang makapital kasi ang nyug dito sa ginagamit. Katulad ng bawang. Saka yung sa bayukbok naman, yung sa malagkit na bigas, dati ang binibili ko niyan, mga 5 kilo lang. Pag may order, o kaya 10 kilo. O di, yung nadagdagan, yun, kahapon nagbili naman akong 1 sako. Sana po mas marami pang matulungan para
mas marami pa ang makaginhawa ng mga binibigay nila. Sa ngayon, di bababa sa 3,500 pesos ang kinikita ng lola kada linggo. Mula rito sa bayan ng Kamalig sa Albay, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. MTD program naging bahagi sa paglago pa ng furniture shop ng isa nating kababayan mula Ginobatan, Albay. Kilalanin natin siya sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.